Hello Pisces, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. So, first message ni Pisces, we have security and we have stand still. Ayan. So, Pisces, ano to, reminder ito para sa inyo, no? Na maging ano kayo, maging maingat, no? Maging vigilant kayo, no? Sa lalo-lalo na sa inyong seguridad, no? Sa seguridad ninyo, sa seguridad ng mga kapamilya mo, seguridad ng bahay nyo, anything, no? Na mahalaga sa iyo. Reminder yan na mag-extrang alaga kayo, mag-extrang ingat kayo. Kasi baka super relax kayo, no? Very, siguro kayo, very trusting kayo sa ibang tao. Pero alam mo na, marami ng ngayon marami ng mambubudol, maraming scammer, maraming manluloko sa paligid natin. Kaya kailangan na mas maging mahigpit ka ngayon, no? Sa pagbabantay, no? Sa mga lahat ng bagay, no? Na mahalaga sa'yo, whether that is material na bagay or hindi. Okay? So, we also have stand still. Ayan. So, ano ka muna? Parang, kailangan mo muna na magpahinga. Kailangan mo muna na kailangan mo muna na maging, tawag dito, kailangan mo muna na maging yung hindi muna yung hindi muna kayo magpapaka-busy, yung parang tatalikod ka muna ng kahit saglit lang or magte-take a break ka muna, kumbaga, sa daily grind mo. Okay? Maging ka muna, maging mabait sa sarili mo. Be kind to yourself, kumbaga, at spend time with yourself ngayon more. Kasi baka dati hindi kayo masyadong nagpapahinga, hindi kayo masyadong nag-aalaga sa sarili ninyo, 'di ba? Baka bihira kayo baka hindi nga kayo nakakapag prayer mode, hindi na kayo nakakapag-relax, hindi, yung ganun ba? Kaya ngayon, stand still ka muna. Okay? Take a breather. Take a time out, kumbaga. Okay? And dahil din siguro dyan, baka napagod na kayo, kasi meron kayong success meron kayong pagtatagumpayan. No? So, for sure, diba, kaya kayo nakarating dyan sa tagumpay na yan because you work so hard, diba, para marating mo ang tagumpay na yan. Kaya, probably talaga napagod na kayo, na-stress kayo, kaya kayo iniimbitahan dito na magpahinga ka muna. Okay? Ka muna, time out ka muna sa kung ano man ang inyong mga pinagkakaabalahan, and before you start another endeavor, before you start another venture sa buhay mo, magpahinga ka muna, mag-reset ka muna ng sarili mo. Okay? So, kung ano man itong tagumpay na to, that could be something na pwedeng related sa trabaho, related sa career, sa business mo, ganyan. At possible na meron ditong financial reward, no? So, this could also be material or financial success, no? So, good luck sa'yo. So, by the way, maraming salamat muna for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. At saka maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. Salamat! So, step up and lead. Ayan. So, baka ito na yung tagumpay mo. Okay? Na finally, diba, lahat ng effort na ginawa mo para ikaw ay makarating doon sa position of authority ngayon, eto na nga, diba, mapagtagumpayan mo na siya, makakamit mo na ito yung success mo, diba, yung leadership role na yan, yung managerial position na yan, maaari na ito yung inyong pinagtagumpayan, no? Napagtagumpayan mo lahat ng hirap na pinagdaanan mo, no, para makarating ka rito. So, congrats. And also, believe in your good luck. Diba? Magtiwala ka, diba? Na kung ano man yung gagawin mo, siswertehin ka, magtiwala ka din sa kakayanan mo, magtiwala ka sa ideas mo, yung mga ganyan, ano? At saka mahalaga, no, na
na aside from pagtitiwala, no, sa mga capabilities mo, dapat sabayan mo din ng diskarte din, 'di ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan bongga agad ang gagawin natin, hindi ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon talagang dun tayo sa ingrande agad ang gagawin natin, no? Sometimes we have to to start nakatulad ng muna, yung maliliit lang na bagay, baby steps lang, paisa-isa, yung ganyan, yung parang aanuhin mo muna, you're just going to test the waters, kumbaga, no? At kapag nakaano ka na, nakadiskarte ka naobserbahan mo na kung paano ang mas magandang gagawin, then doon ka na, umalagwa ka na, hindi pa. Kaya, yun, kailangan lang na magtitiwala ka din sa sarili mo, magtiwala ka sa plano mo, magtiwala ka na lahat ng gagawin mo, magiging maganda. Kasi para nang sa gayon, yung maset mo sa isip mo, kasi eventually yun din ang mai-instill mo sa subconscious mo. So dapat positibo talaga, 'di ba? Positibo yung iisipin mo. Positibo yung lahat ng i-envision mo para magagandang bagay ang mangyayari. Para ma-achieve mo kung ano yung gusto mong ma-achieve dito. So, open up to change. Okay? Kasi baka ang iba din sa inyo dito, hindi kayo komportable sa merong nagbabago, hindi kayo komportable sa paiba-iba ng sitwasyon, 'di ba? So, kaya be open to change. Kasi ito lang, yung pagbabago lang yung constant sa mundo, 'di ba? Laging nagbabago ang lahat. Kahit ang mga tao, nagbabago ng ugali, nagbabago ng itsura, nagbabago ng maraming bagay. Maraming bagay ang nagbabago. Kaya, kailangan, tayo dyan, marunong tayong mag-adjust. No? We need to open ourselves to change kasi maya't maya po pwedeng magbago ang lahat sa harap natin. So, tignan natin kung ano pa ang ganap dito for Pisces. So, we have the Eight of Cups, departure energy. Meron tayong 8 of Swords. So, meron tayong dalawang 8, So, alam mo yung dalawang 8 na yan, that is a very powerful angel number, no? So, number 8 kasi is about infinity. Number 8 is also about material success, financial success, 'di ba? Kaya doble pa, no? Na doble pa, double 8, 'di ba? Kaya doble, ibig sabihin yan, doble din yung energy ng swerte sa iyo. Kaya napakaganda rin. Kaya po pwede talaga na mayroong financial success dito na makakamit kayo sa ngayon and material success. Kaya good luck sa inyo, Pisces. Okay? And si Eight of Cups, this is departure energy. Meron kayong tatalikuran dito, meron kayong iiwanan, meron kayong magde-detach kayo sa isang sitwasyon dito. So, depende yan sa inyong sitwasyon, kung nagre-resonate itong sitwasyon sa inyo. But, kaya kayo aalis, kaya mo iiwanan ng sitwasyon na yan, dahil unang-una, it's not serving your highest good anymore. Hindi ka na dyan masaya. Hindi ka na masaya, hindi mo na nararamdaman dyan ang fulfillment, ang contentment, and parang nanghihinayang ka, sa sarili mo, sa pwede mo pang gawin, sa kakayanan mo, sa pwede mo pang may offer para sa iba, para makatulong ka sa iba. Marami kang pinanghihinayangan pa dito, na kung magi-stay ka lang dyan sa sitwasyon na yan, sayang. As in, malaking sayang. Kasi, in yourself, na marami ka pang magagawa, marami ka pang maitutulong sa iba, marami ka pang magagawa para mabago mo ang buhay ng iba for the better. Kaya ka maglalakas ng loob na iwanan ang sitwasyon na to. Kasi, alam mo na outside of where you are now, marami ka pang magagawa. So, we have the Eight of Swords. Ayan. So, merong restriction. No? So, feeling ko ito pwedeng tao ang nagre-restrict sa'yo. Merong nagbabawal siguro sa'yo. Merong nagko-control sa'yo, 'di ba? From doing things or making decisions. Maybe
ang ibang tao, yun ang nagdedesisyon para sa'yo, yung ganun. Or po pwedeng, situation. Po pwedeng sitwasyon ang nagho-hold back sa'yo. Pwedeng ganon, no? Kunyari, meron kang gustong gawin, but you are not free to do it kasi mas inaalala mo yung sitwasyon na yon, na hindi mo na ngayon isasantabi ko muna yung gusto ko kasi I need to prioritize this kung ano mang situation na yon. So, no, yung parang ganun. Kaya parang pick up ko dito, sobrang kayo Pisces, sobrang mabait kayo, sobrang masakripisyo kayo, no, for the sake or for the well-being or for the welfare of other people. Yung parang mas inuuna mo yung ibang tao kaysa sa sarili mong kagustuhan, yung ganun, no? So, yun, parang ito sacrifice. Merong sacrifice dito na ginagawa kayo, no? Instead na unahin mo yung sarili mo, instead na makuha mo muna, ma-experience mo kung ano yung para sa'yo, mas inuuna mo yung sa ibang tao. Yun ang napipick up ko dito. So, we have spirituality, Pisces. Talagang siguro kaya kayo, alam mo yun, mas iniisip mo, mas pinaprioritize mo yung ibang tao muna, ang kabutihan ng ibang tao, because mas malalim na ngayon yung awareness mo about who you are, about what's your purpose in life, about ano yung importante sa'yo, yung ganon, no? At ang sa iyo ngayon, ang mahalaga sa'yo is yung relationship mo with other people, yung awareness mo and understanding mo about human psyche, about your relationship with the universe, yung relationship with God. No, parang mas malalim ngayon ang pag-iintindi mo na sa mga bagay na yan. Kaya pati yung kalooban mo, nag-iiba na din yung ninyo, yung stand ninyo about everything. Kasi mas malalim na ngayon ang pag-iintindi mo kung bakit ka nandito sa mundo, ano ang purpose mo, 'di ba? Yung mga ganyan. Kaya iba na yung iba na, nag-iiba ngayon yung takbo ng buhay mo kasi nag-iba din yung takbo ng pag-iisip mo. Mas malalim na ngayon ang pag-iisip ninyo, mas malalim na ngayon yung pagkakakilala mo sa sarili mo, mas malalim na ngayon yung awareness mo about relationship mo sa ibang tao and relationship mo sa spirit realm, yung ganon. So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.